So, ayun, welcome back mga bossing. Wala nang intro-intro. Part 2 na kagad. Let's go! Sa ikalawang semester ng susuran, muling sinubukan ni Genji na labanan si Rindaman habang nanonood ang mga kasamahan nito. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Subalit, kagaya ng dati, gulpi di macho na naman ang sinapit ni Genji sa mga kamay ni Rindaman. Sa laban na to, ay nanonood din pala ang Serizawa faction. Nagpupustahan ng mga ito kung sino ang mananalo. At sa kasamaang palad, natalo si Serizawa sa pustahan. Dahil kay Genji ito pumupusta. Dahil magmula nung naglaban sila, nagkaroon na ito ng tiwala sa kakayahan ni Genji. Sinabi ni Tokiyo na kung tatalunin niya si Rindaman, wala nang kahit na sino ang makakahadlang sa kanya. Sinabi ni Shoji na pero mukhang naabot niya na ang limit ng kanyang kakayahan. Gayunpaman, patuloy pa rin niyang nilalabanan si Rindaman. Mabuti naman yon pero matatalo pa rin siya ulit. Sinabi ni Takeshi na pero natalo tayo sa GPS. Sinabi ni Yuji Tokaji na pinag-uusapan niyo pa rin yan hanggang ngayon. Dagdag pa nito, kung hindi nakialam ang grupo ni Bando, mananalo tayo sa laban. Hindi ba Serizawa? Hindi sumagot si Serizawa dahil alam nito sa sarili niya na natalo talaga siya kay Genji. Sa kabilang banda naman sa Juvenile Center, nakalaya na ang isang lalaki. Siya si Kawai Shinoburu. Tapos ay binisita nito ang isang puntod. At ito ang puntod ni Bito Makiyo. Si Bito Makiyo ay ang leader ng Housen noong 21st class. Noon pa man ay mortal na magkalaban na ang susuran at ang Housen. Subalit wala itong malinaw na dahilan kung bakit. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change scars. At sa kagustuhan ni Kawai Shinoburu na maipanalo ang laban ng susuran at para maipaghiganti din ang kasamahan nito na si Nakai, nabali ang ribs ni Nakai noong naglaban sila ni Bito Makiyo. At isa yun sa dahilan kaya nagawang mapatay ni Kawai Shinoburu si Bito Makiyo. At yun din ang dahilan kaya nakulong si Kawai Shinoburu sa Juvenile Center. Matapos humingi ng patawad si Kawai Shinoburu sa puntod ni Bito Makiyo, biglang dumating ang mga taga-Housen. Siya si Matoba Tooshi at siya ang vice head ng Housen. At sinabi nito na matagal ka na naming hinihintay. 2 taon nang nakakalipas, pinatay mo si Bito Makiyo at ang isa sa mga kapatid niya ay malapit ng pamunuan ng Housen. Ito naman si Shibayama Hayato at sinabi nito na tapusin na natin to. At nang magsimula ng lumapit ang mga mukhang roll-on, nagsimula ng tumakas si Kawai Shinoburu. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. At sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad si Kawai Shinoburu sa lugar na tinatambayan ng Serizawa faction. At dito ay kaagad siyang nakilala ni Tokiyo. Medyo natigilan ng Housen nang makita nila ang Serizawa faction. Sinabi naman ni Rikiya Kumakiri na mas makakabuti kung ibibigay niyo siya sa amin. At nagkainitan ng magkabilang panig. Tapos ay dumating si Matoba at sinabi nito na balak nyo bang pagtakpan si Kawai Shinoburu? Sinabi ni Tokiyo na ang susuran at ang Housen ay may kasunduan tungkol sa non-aggression pact.
Ang ibig sabihin nito ay hindi na pwedeng maglaban ang dalawang eskwelahan. Sinabi ni Matoba na matagal na naming hinihintay ang paglaya ng tao na yan. Hinintay nila ang paglaya ni Kawai Shinobu para maipaghiganti ang pagkamatay ni Bito Makiyo. Sinabi ni Serizawa na dahil basta nangyari 2 taon nang nakakalipas. Sinabi ni Matoba na mamamatay tao yan at natanggal na siya sa susuran, kaya wala na kayong kinalaman dito. Sinabi ni Serizawa na hindi ikaw ang magdidesisyon sa bagay na yan, kundi ako. Kasabay nito, naglalakad naman ang GPS. Sinabi ni Chuta kay Genji na kalimutan na natin ang tungkol kay Rindaman. Mas mabuting pagtuunan na lang natin ng pansin ang pagsakop sa susuran. Tama si Chuta, sagot naman ni Makise. Dagdag pa nito, kahit tinalo na natin ang Serizawa faction, marami pa rin tayong kailangan gawin. Tapos ay napansin ni Chuta na parang nagkakagulo ang Serizawa faction at ang Housen. Sinabi ni Matoba kay Serizawa na kung balak niyong manghimasok sa sitwasyon na to, kailangan din namin kayong harapin. Tapos ay sumingit sa eksena ang GPS at sinabi ni Genji na ano ang nangyayari dito. Sinabi naman ni Tokiyo na wala kayong kinalaman dito. Sinabi naman ni Genji na wag nga kayong umastang maangas, mga palaboy. Sinabi naman ni Rikiya Kumakiri na hindi mo dapat tinatawag na palaboy ang leader ng susuran. At ito ang nangyari. Subalit, kaagad dinawat ni Tokiyo si Genji at tinawat din ni Matoba ang mga kasamahan nito. Sinabi ni Matoba kay Genji na taga-susuran ka din ba? Ako si Takiya Genji, sagot naman nito. Sinabi ni Chuta na siya ang leader ng susuran at huwag mong kakalimutan yon. Sinabi ni Matoba kay Serizawa na sinira ng lalaking ito ang kasunduan. Ang tinutukoy ni Matoba ay ang non-aggression pact kung saan bawal nilang atakihin ang isa't isa. At dahil sa ginawa ni Genji, mababaliwala na ang kasunduan na yon. Subalit, wala namang alam si Genji tungkol sa kasunduan na to dahil bago lang si Genji sa eskwelahan ng susuran. Sinabi ni Matoba na ang ibig sabihin nito muling magkakaroon ng laban sa pagitan ng susuran at ng Housen. Sinabi ni Serizawa na sa akin lang ito. Hindi kailangan ng gangwar. Sinabi ni Matoba na pero dahil leader ng susuran nang nagsimula, hindi namin palalagpasin ito. Sinabi naman ni Genji na okay lang sa akin yun. Subalit muli siyang inawat ni Tokiyo at ni Makise. Sinabi ni Matoba kay Kawai Shinobu na palalagpasin ka muna namin ngayong araw na to. Tapos ay umalis na ang mga ito. Sinabi ni Serizawa kay Kawai Shinobu na matagal din tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Huwag mo na akong alalahanin. Sagot naman ni Kawai Shinobu. Tapos ay umalis na rin ito. Sino yung lalaki na yon? Tanong naman ni Genji. Subalit, hindi ito sinagot ni Serizawa at sinabi nito na, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Nagtatakang reaksyon ni Genji dahil wala itong alam tungkol sa non-aggression pact. Sinabi ni Isaki na, kung ganun, makikipag-gangwar ba tayo sa Housen? Oo, parang ganun na nga, sagot naman ni Makise. Sinabi naman ni Serizawa na, sira na ang kasunduan at yun ay salamat sa leader ng susuran. Pagsapit ng gabi sa club na tinatambayan ni Genji, ikinuwento ni Ushiyama ang tungkol kay Bito Makiyo at Kawai Shinobu. Sinabi nito na magmula nang mamatay si Bito Makiyo sa mga kamay ni Kawai Shinobu, isang malaking gulo ang nangyari sa pagitan ng Housen at ng susuran. Sinabi ni Genji na, yun ba ang dahilan? Kaya nagkaroon ng non-aggression pact? Oo, sagot naman ni Ushiyama. Dagdag pa nito, walang kahit na sino man ang pwedeng sumira dito. At ito ay isang bagay na kailangan pangalagaan ano man ang mangyari. Nang makita nito ang reaksyon ni Genji, sinabi nito na, wag mong sabihin sa akin na nasira na ang non-aggression pact. Hindi ito sinagot ni Genji. Tapos ay biglang dumating si Aizawa. Sinabi ni Ushiyama na, tatapusin natin to mamaya. Sinabi ni Aizawa kay Genji na, nakipag-away ka na naman no? Tumahimik ka dyan, sagot naman ni Genji. Dagdag pa ni Aizawa, nakita ko si Mr. Ken Katagiri. Ano naman ngayon? Sagot naman ni Genji. Sinabi ni Aizawa na, namimiss ka na niya. At nagawa niya ang bagay na yon dahil gusto kanyang protektahan. Sa kabilang banda naman, binisita ni Kawai Shinobu si Ken sa dati nitong pinagtatrabahuhan. Sinabi ni Joji Yasaki na patay na si Ken at pinatay siya ng kanyang amo. Maaari ka nang umalis. Sinabi naman ni Kawai Shinobu na maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang amo na pumatay sa kanya? Gusto ko siyang makaharap. Nagpapatawa ka ba? Sagot naman ni Joji. Isa ka lang bata. Hindi ito sinabi ni Joji at pinapauwi niya na si Kawai Shinobu kaya naman nagwala ito. Subalit sa huli, sinabi ni Joji na total kaibigan mo naman siya. Kailangan mong malaman na ako ang pumatay sa kanya. Sa kabilang banda naman sa eskwelahan ng Housen, pinag-uusapan nila ang mga nangyari at ang bagong leader ng susuran. Siya si Narumi Taiga at siya ang kasalukuyang namumuno sa eskwelahan ng Housen. Sinabi nito na sinira nila ang kasunduan. Si Serizawa ay isang kahanga-hangang lalaki. Subalit,
Bakit hinayaan niya itong mangyari? Dagdag pa nito, wawasakin natin ang susuran. Ito naman si Rio. Sinabi ni Narumi Taiga na palagi kang nagtitimpi sa mga nakaraan nating laban. Pero dahil susuran ang kalaban natin ngayon, pwede mo nang ibuhos ang lahat. Tapos ay biglang dumating si Washio at sinabi nito na, sino sa inyo si Narumi Taiga? Dagdag pa nito, kakalipat ko lang dito mula sa susuran. Ako si Gota Washio at nandito ako para sakupin ang Hausen. Sinabi ni Narumi Taiga na magandang linya yan at ito ang nangyari. Matapos itong makatikim ng suntok, sinabi nito na, nasaan si Narumi Taiga? Dagdag pa nito, dati akong boss ng susuran at nandito ako para talunin ang pinakamalakas dito sa Hausen. Ano? Sagot naman ni Rikiya Kumakiri at, bagsak. Sinabi ni Matoba na, ano ba ang problema mo? Sinabi ni Washio na, kinamumuhian ko ang susuran at hindi na ako babalik doon. Gusto ko silang wasakin. Ano? Sagot naman ni Matoba. Sinabi ni Shibayama na, tanga ka talaga. Sinabi ni Narumi Taiga kay Matoba na, tawagin mo si Tatsuya. Sino naman si Tatsuya? Nagtatakang tanong ni Washio. Sinabi ni Rikiya Kumakiri na, siya ang nakababatang kapatid ng yumaong Bito Makiyo. Kakalipat lang niya dito ngayong taon at isa siyang nakakatakot na freshman. Kasabay nito sa bagong tambayan ng Serizawa faction. Dumating si Genji. Sinabi ni Tokiyo na, nandyan ka na pala, kanina pa kita hinihintay. Inimbitahan siya ni Tokiyo para pag-usapan ang nangyaring kaguluhan sa pagitan ng Hausen at ng susuran. Sinabi ni Tokiyo na, parehong may kinalaman ang Serizawa faction at ang GPS sa problemang ito. Sinabi ni Genji na, itong usapin na to na naman. Sinabi naman ni Tokiyo na, masyadong mapanganib ang Hausen. Kung hindi ka namin tutulungan sa laban, siguradong mawawasak ang susuran at hindi mo kayang ipanalo ang laban na to ng mag-isa lang. Sinabi ni Genji na, tinalo na namin ang grupo nyo. Kapag tinalo ko si Rindaman, magkakaisa na ang susuran. Sinabi naman ni Serizawa na, walang kahit na sino man ang makakahadlang sa akin kapag nangyari yon. Ang ibig sabihin nito, may balak pa si Serizawa na bawiin ang kanyang trono. Natalo man sila, hindi pa rin sumali ang Serizawa faction sa grupo ng GPS. Sinabi naman ni Genji kay Serizawa na, kahit kailan, hindi kita kikilalanin bilang boss. Tungkol naman sa problemang pinag-uusapan natin ngayon, sapat na ang GPS para sa laban na yon. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Tokiyo na, huwag mong minamaliit ang Hausen dahil ang grupo na yon ay isang mabigat na kalaban. Sinabi naman ni Genji na, Tokiyo, huwag mo munang masyadong puwersahin ang sarili mo. Kakagaling mo lang sa brain surgery. Kung hindi ka mag-iingat, maaari mo itong ikamatay. Sinabi naman ni Serizawa na, sang-ayon ako sa kanya sa bagay na yon. Kasabay nito sa eskwelahan naman ng Hausen, medyo may takot na nanonood si Washio habang nag-iensayo si Taiga at ang iba pang mga estudyante. Tapos ay dumating na si Tatsuya. Sinabi nito na, bakit gusto mo akong makita? Sinabi naman ni Narumi Taiga na, aatakihin namin ang susuran. Sasama ka ba? Dagdag pa ni Matoba, ipaghihiganti namin si Bito Makiyo. Sinabi ni Tatsuya na, may duda ako sa kakayahan nyo, hindi nyo kayang gawin yun. Sinabi ni Rikiya Kumakiri na, huwag kang masyadong mayabang dahil lang sa kapatid ka ni Bito Makiyo. Sinabi ni Shibayama na, ayaw mo bang maghiganti sa susuran sa pagpatay nila sa kapatid mo? Sinabi naman ni Tatsuya na, matagal nang patay ang kapatid ko, kahit ano pang gawin nyo, hindi na mababago yun. Sinabi ni Matoba na, pinagtitripan mo ba kami? Sinabi naman ni Tatsuya kay Narumi Taiga na, maraming salamat sa'yo sa pagtrato mo sa kapatid ko bilang isang kuya. Nang aalis na ito, hinarangan siya ni Rio, subalit binawalan siya ni Narumi Taiga at sinabi nito na, atakihin nyo na ang susuran. Sa kabilang banda naman, hinanap ni Kawai Shinobu si Ken Katagiri dahil nalaman nito mula kay Joji na buhay pa ito at nagtatago lang sa isang lugar at natagpuan niya ito sa isang pier. Si Kawai Shinobu at si Ken Katagiri ay nagkasama rin sa eskwelahan ng susuran. Sinabi ni Ken na, naaalala mo pa ba ang mga panahon natin sa susuran noong mga panahon na ginugugol natin ang ating oras sa pakikipaglaban? Natawa si Kawaishi at sinabi nito na, oo, masaya yon, pero lagi kang nabubugbog nung mga panahon na yon. Sinabi ni Ken na, magmula nung umalis ako sa susuran, wala nang nangyari sa buhay ko. Mas maayos ang buhay ko nung nasa susuran pa ako. Sinabi ni Kawaishi na, gayon pa man, wala na tayo dun ngayon. Dagdag pa nito, ano ba ang ginagawa mo? Nagpapanggap ka na patay at nagtago ka sa lugar na ganito. Sinabi ni Ken na, nakagawa ako ng isang bagay na hindi ka patapatawad noong mga panahon ko sa Yakuza. Sinabi naman ni Kawaishi na, ako naman, pinagsisihan ko ng husto yung nagawa ko kay Bito Makiyo. Dagdag pa nito, ginusto ko lang na manalo ang susuran. Sinabi ni Ken na, siguro, dapat ay hinayaan mo na lang na matalo kayo sa laban na yon. Dahil dito, medyo nagalit si Kawaishi at sinabi nito na, kung natalo ang susuran sa Hausen noon, siguradong ako ang mananagot. Ginawa ko lang ang nararapat na gawin. Sinabi naman ni Ken na, pinagsisihan ko din
din yun. Nung mga panahon na yon, kayang-kaya mo siyang talunin kahit wala ang patalim na yon. Sinabi ni Kawaishi na hindi na mahalaga yun ngayon. Ang nangyari ay nangyari na. Tapos ay umalis na ito. Nasabi yun ni Ken dahil wala siya nung naganap ang laban para pigilan si Kawaishi. Kinabukasan sa eskwelahan ng susuran, inaanyayahan ni Makise ang iba pang mga gang para sumali sa GPS. Dagdag pa nito, sasakupin na natin ang susuran. Kaya sumali na kayong lahat sa GPS. Sinabi naman ng isa sa mga estudyante na isang katutak kayong mga tanga. Tapos ay narinig ito ni Makise. Sinundan niya ito at tulog. Sinabi nito na, sasali ka ba o hindi? Tapos ay biglang nagring ang cellphone ni Makise. At ang tumatawag ay si Kyoko at inaya siyang mag-date nito sa tabing ilog. Dahil dito, muntik na namang labasan si Makise. Sa kabilang banda naman, ginugupitan ni Isaki si Makoto Sugihara. Sinabi naman ni Hiromi Kirishima na, ano ba ang pakay mo rito? Sinabi ni Isaki na, wala, gusto ko lang gupitan ang buhok nito. Hindi pa tapos ang ginugupitan nito, nagpaalam na ito para umalis. Sinabi ni Hiromi na, kinikilala namin ang lakas ni Takiya Genji, subalit hindi ibig sabihin nun ay sasali na kami sa GPS. Sinabi ni Isaki na, kung ganon, maghanda-handa na kayo dahil hindi kami umaatras sa laban. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Hiromi Kirishima na, kinakausap pa kita. Dagdag pa nito, okay lang ba talaga na ang isang katulad mo ay sumusunod lang kay Takiya Genji? Subalit binaliwala lang ito ni Isaki. Samantala sa bahay naman nila Genji, tinanong ng kanyang ama kung ano na ba ang lagay sa susuran. Sinabi nito na, napakadali lang, walang kahirap-hirap. Sinabi ni Takiya Hideo na, ito nga pala ang bago mong ina. Subalit dinedma lang ito ni Genji. Sa kabilang banda naman sa tambayan ng Serizawa Faction, nagpaalam na ang Mikami Brothers na lilipat sila sa GPS. Sinabi ni Shoji na, ano ba ang pinagsasabi nyo? Sinabi ni Manabu na, kagaya ng sinabi ko, lilipat kami sa GPS. Sinabi ni Yuji Tokaji na, anong kalokohan ang naiisip nyo? Sinabi ni Takeshi na, natalo tayo at ayaw na naming maging bahagi ng talunan na grupo. Tapos ay nagalit si Yuji Tokaji at sinabi nito na, anong sinabi mo? Tapos ay binawalan siya ni Serizawa. Sinabi nito na, pabayaan mo silang gawin kung ano ang gusto nila. Sinabi ni Manabu na, pasensya na kayo pero susunod na kami kay Genji. Nagpaalam din ng maayos ang dalawang ito kay Tokiyo at binigyan nila ito ng super glue at sinabi nito na, magpagaling ka. Maluwag na tinanggap din ni Serizawa ang pag-alis ng dalawa. Sa kabilang banda naman, hirap na hirap si Makise kung paano ito makakabili ng kondom. At nang makabili ito, nilabasan na naman ng kulokoy. Sa rooftop naman, ginaganap ng GPS ang welcome ceremony para sa Mikami Brothers. Sinabi ni Genji ng pabulong kay Isaki na, kailangan ba talaga to? Tapos ay binigyan ni Manabu ng Mikami jacket si Genji. At nagpasalamat naman ito. Tapos ay biglang dumating si Chuta at sinabi nito na, hindi ko makita si Makise kahit saan. Sinabi ni Genji na, nasan kaya ang gorilla na yon? Sinabi ni Manabu na, nandito dapat siya dahil may kailangan pa tayong pag-usapan tungkol sa Housen. Ang hindi nila alam, nagsiset up pala ito ng kalokohan at kamanyakan para kay Kyoko. Nang magkita sila, sinabi ni Makise na, kanina ka pa ba? Hindi, kadarating ko lang, sagot naman ni Kyoko. Habang naglalakad ang dalawa, sinabi ni Makise na, mag-iingat ka dahil may mga ahas dito. Tapos ay tinuro nito ang peking ahas na nilagay niya kanina. Naging epektibo naman ito at yumakap sa kanya si Kyoko. At dahil dito, muntik na naman itong labasan. Hindi alam ni Makise na pinapanood pala siya ng mga kasama niya mula sa itaas. Sinabi ni Takeshi na, ano ba ang ginagawa ng gorilla na to? Pagkatapos nito, inaya ni Makise si Kyoko na maupo muna sa may tabing ilog. Tumindi ang libog ni Makise nang makita nito ang mga hita ni Kyoko. Hindi na makapagpigil si Makise kaya nilabas nito ang mga kondom na binili niya kanina at nang akmang susunggaban niya si Kyoko, bigla siyang tinulak ni Chuta at sinabi nito na, tanga ka ba? Ano? Sagot naman ni Makise. Tapos ay nakita nila ang mga kondom ni Makise na lumulutang sa tubig. Nagulat si Makise nang makita niya ang mga ito at sinabi nito na, yan ang mga kondom na pinaghirapan kong bilhin kanina para gamitin kay Kyoko matapos ko siyang takutin sa isang peking ahas. Nadulas na naman si Makise sa kanyang sariling kalokohan at dahil dito, nagalit si Kyoko at umalis na ito. Sa kabilang banda naman, nagsimula ng gumala ang mga naglalakad na roll-on para hanapin ang mga susuran boys. Pagsapit ng gabi habang naglalaro sina Shoji, ay natagpuan sila ng mga naglalakad na roll-on at ito ang nangyari. Pinuruhan ng gusto ni Ryo si Shoji, subalit inawat siya ni Rikiya Kumakiri. Nagkalat sa iba't ibang bahagi ng Towaroshi ang grupo ng Housen para hanapin ang mga susuran boys. We were built to thrive, yeah.
I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Sa kabilang banda, namukaan naman ni Manabu si Washio. Sinabi nito no, hindi ba't isa ka sa aming mga sophomore? Sinabi naman ni Washio no, sa Hausen na ako ngayon. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet. Nabugbog ng husto ang Susuran Boys dahil hindi nila inaasahan ang pag-atake ng Hausen. Tapos ay naglabas ng patalim si Washio at balak nitong saksakin si Makise. Subalit pinigilan siya ni Narumi Taiga at sinabi nito na ang tunay na lalaki ay hindi gumagamit ng patalim. Tapos ay binigyan niya ito ng isang malutong na suntok. Tulog. Tapos ay tinawag ni Makise si Narumi Taiga. Sinabi ni Narumi Taiga na, kagaya ng inaasahan ko sa Susuran, matibay talaga kayo. Dagdag pa nito, gusto kong maka one-on-one ang leader nyo. Sinabi ni Makise na, ako na lang. Tapos ay umatake ito. Subalit, madali lang itong nailagan ni Narumi dahil nanghihina na rin si Makise. Sinabi ni Narumi na isa kang tunay na lalaki. Muling sinubukang lumaban ni Makise, subalit hindi na talaga nito kaya. Tapos ay biglang dumating si Ryo at balak niya itong torturin kagaya ng ginawa niya kay Shoji. Subalit, pinigilan siya ni Narumi Taiga. Sinabi ni Narumi Taiga kay Washio na, kahit kailan, wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Naiintindihan mo ba? Dagdag pa nito, malakas ba talaga si Takiya Genji? Gusto kong makaharap ang tumalo kay Serizawa. Kinabukasan sa rooftop, nagagalit si Genji dahil sa nangyari. Tapos ay dumating si Isaki at sinabi nito na sina Makise, Yuji Tokaji at Shoji Tsutsimoto ay inatake ng Hausen kagabi. Sinabi ni Genji na, paano nangyari to kay Makise? Sinabi ni Isaki na, kung nakarating sila sa'yo kagabi, marahil ay katapusan na ng Susuran. Sinabi ni Genji na, ano bang pinagsasabi mo? Sinabi naman ni Isaki na, ikaw ang tumatayong leader ng Susuran, kaya ikaw ang dapat na nakakaalam nun. Sinabi ni Genji na, ikaw na lang ang pumalit sa pwesto ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, sagot naman ni Isaki. Dagdag pa nito, pinili kong sumunod sa'yo dahil naniniwala ako sa'yo. Kung hindi tayo kikilos, mawawasak ng Hausen ng Susuran. Kung ganon, ano ang gagawin natin? Sagot naman ni Genji. Sinabi ni Isaki na, maghintay ka lang, may naisip akong paraan. Sa kabilang banda naman, pinag-uusapan ng Serizawa faction ang nangyari kay Shoji dahil kailangan nitong manatili sa ospital ng 3 buwan. Sinabi ni Serizawa na, sino ang may kakayahan na gawin sa kanya yon? Sinabi ni Tokiyo na, kasali sa grupo na yun si Ryo, kaya malaki ang posibilidad na siya ang gumawa nun kay Shoji. Tapos ay dumating si Isaki. Sinabi ni Yuji Tokaji na, ano ang gusto mo? Hindi ito sinagot ni Isaki at sinabi nito na, Serizawa, sumama ka sa akin. Nang magharap ang dalawa, sinabi ni Isaki na, kapag tinalo kita, sasali ka sa GPS. Sinabi ni Serizawa na, pinapunta ka ba ni Genji dito? Walang kinalaman si Genji dito, sagot naman ni Isaki. Dagdag pa nito, magmula nung pumasok ako dito sa Susuran, kalaban na kita, pero kahit minsan, hindi pa kita hinamon. Sinabi ni Serizawa na, kung ganon, ito pala ay tungkol lamang sa pagitan nating dalawa at ito ang nangyari. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly Ibinigay ni Isaki ang lahat ng kanyang makakaya para talunin si Serizawa, subalit sa huli ay nabigo pa rin ito. Sa kabilang banda naman, bumalik si Kawai Shinobu sa Sosyo Family Syndicate at sinabi nito na, may kahilingan sana ako. Sige lang, sagot naman ni Joji. Sinabi ni Kawaishi na, hayaan mo akong sumali sa Sosyo Family Syndicate. Sinabi ni Joji na, sasali ka sa Yakuza. Ang pagiging isang Yakuza ay hindi trabaho ng mga tanga. Dagdag pa nito, si Ken Katagiri ang isa sa mga halimbawa. Gayunpaman, tinanggap pa rin siya ni Joji. Nang aalis na ito, tinawag siya ng iba pang miyembro ng Yakuza at sinabi ng isa sa mga ito na, kung gusto mong purihin ka ng boss, kailangan may gawin ka sa leader ng Ryuseikai. Ang tinutukoy nito ay ang ama ni Genji. Dagdag pa nito, dahil sila ang kakumpetensya natin sa lugar na to. Kung mapapatay mo ang leader nila,
siguradong tataasan ni boss ang posisyon mo. Ang boss ng Ryuseikai ay lalabas ngayong gabi, kaya may pagkakataon ka. Pagsapit ng gabi sa bar na tinatambayan ni Genji, tinanong siya ni Aizawa kung may problema ba ito. Subalit hindi siya sinagot ni Genji. Maya-maya, tinawag ni Oshiyama si Genji dahil pinapatawag siya ng kanyang ama. Nang magkita sila, sinabi ni Genji na, "Ano ang kailangan mo? Hindi ba't ikaw ang tagapagmana ng Ryuseikai Syndicate?" Sagot naman ni Takiya Hideo. Dagdag pa nito, gusto mong pamunuan ng Ryuseikai samantalang hindi mo pa napagkakaisa ang mga gangster sa susuran. Tumahimik ka, sagot naman ni Genji. Sinabi naman ni Takiya Hideo na, "Anong klaseng suntok ba ang meron ka? Ipakita mo sa akin." Ayaw ni Genji, subalit pinipilit siya ng kanyang ama. Dagdag pa nito, "Natatakot ka ba?" Patuloy siyang hinamon ng kanyang ama at nang sumuntok ito, hindi ito nakatama at namilipit sa sakit si Genji. Sinabi ni Takiya Hideo na, "Maganda ang suntok mo, subalit hindi pa rin ito sapat. Ang suntok mo ay kailangan ng mas may puso kaysa sa lakas." Dagdag pa nito, "Isa pa, subukan mo ulit." Muling sinubukan ni Genji, subalit hindi pa rin ito nakatama. Sinabi ni Takiya Hideo na, "Masyadong mainit ang ulo mo. Kailangan mong tanggalin ang galit sa puso mo dahil hindi yan makakabuti sa'yo at sa ibang tao. Ugaliin mong mag-isip muna bago ka kumilos. Huwag kang aatake nang hindi mo alam ang layunin mo." Dito ay itinuro ni Takiya Hideo kung paano ang tamang pamumuno, tapos ay umalis na ito. Sa parehong gabi sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita si Narumi Taiga at si Takiya Genji. Subalit, hindi sila magkakilala. Medyo awkward ang pakiramdam ni Genji dahil tinititigan siya ni Narumi Taiga. Kasabay nito, habang naglalakad si Takiya Hideo kasama ang kanyang tauhan, binati niya ang isang lalaki. Oops, again. Ito ang author ng Kraus na si Hiroshi Takahashi. Ayan, nag-appear na naman siya dito sa part 2. Tapos ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad at sinabi ni Takiya Hideo sa kanyang tauhan na, "Hintayin mo na lang ako doon." Tapos ay nagtungo ito kung saan siya pwedeng umihi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinusundan pala siya ni Kawai Shinoburu. Tapos ay pinaputukan siya nito. Mabilis na umabot kay Genji ang balita. Pagdating nito sa ospital, sinabi ng doktor na maayos na ang kanyang kalagayan, subalit hindi tayo pwedeng magpabaya. Tapos ay pansamantala munang pinalabas ni Genji ang mga tauhan ng kanyang ama. Nang makalabas na ang mga ito, sinabi nito na, "Ano ang ginagawa mo dyan? May suntok pa ako na ibabato sa'yo." Sa parehong gabi, halos mabaliw si Kawai Shinoburu dahil sa ginawa nito. Tapos ay tumawag ang mga kasamahan nito sa Yakuza at sinabi nito na, "Buhay pa ang target mo. Kapag nakapagsalita yon, katapusan mo na. Pumunta ka na sa ospital ngayon at siguraduhin mong mamamatay siya sa pagkakataon na to." Sa kabilang banda naman, ibinalita sa radyo ang nangyari kay Takiya Hideo at narinig naman ito ni Ken Katagiri. Tapos ay nanghiram ito ng sasakyan sa kanyang kasama at dali-dali itong nagtungo sa ospital. Sa Hausen naman, nag-uusap si Tatsuya at si Narumi Taiga. Sinabi ni Narumi Taiga na pinamunuan ni Bito Makiyo ang lugar na to at ang lugar na to ay may amoy ng isang tunay na lalaki. Dagdag pa nito, "Ipaghihiganti ko ang kapatid mo." Sinabi naman ni Tatsuya na, "Hindi patay ang kapatid ko. Para sa akin, mananatili siyang buhay dito sa puso ko." Sinabi ni Narumi Taiga na layunin ni Bito Makiyo ang pagkawasak ng susuran. At ngayon, ikaw at ako ang tatapos nun para sa kanya. Sinabi ni Tatsuya na, "Sa akin may atraso ang susuran. Palalakasin ko ang Hausen nang mas malakas pa sa Hausen ng kapatid ko. Pag dumating ang araw na yon, dun ko siya ipaghihiganti." Tapos ay biglang niyakap ni Narumi Taiga si Tatsuya at sinabi nito na, "Kagaya ng inaasahan ko sa'yo, subalit ang lakas ng Hausen ngayon ay sapat na para harapin ang susuran." Umalis si Tatsuya nang hindi nagsasalita. Sinabi ni Narumi Taiga na si Serizawa ay isang malakas na tao at ang nakatalo sa kanya na si Takiya Genji ay siguradong hindi rin basta-basta. Kaya kung matatalo natin ang dalawang yon, siguradong matatalo din natin ang buong susuran at magiging pinakamalakas ang Hausen na walang sino man ang magtatangkang humamon. Kasabay nito, muling nilabanan ni Genji si Rindaman. Sinabi ni Rindaman na, "Gusto mo pa rin bang magpatuloy?" They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there. Sa pagkakataon na to, medyo nakakapalag na si Genji at nasasaktan na rin niya si Rindaman. Subalit, hindi pa rin talaga sapat ang kakayahan ni Genji laban kay Rindaman. Nang muli itong magtangka na umatake, pinigilan siya ni Serizawa. Sinabi ni Rindaman na, "Hindi ako ang kalaban mo. Kung patuloy mong wawasakin ang lahat, siguradong magsisimula ka lang din ulit sa wala." Tapos ay tuluyan ng bumagsak si Genji. Pagsapit ng gabi, nagising si Genji na nasa rooftop na ito. Sinabi ni Makise na, "Ano ang nangyari? Halos patay ka na nung ihatid ka ni Serizawa dito." Sinabi ni Genji na, "Mas mabuti pa nga siguro kung namatay na lang ako."
Ano bang pinagsasabi mo? Sagot naman ni Makise. Kasabay nito ay may binabalak na hindi maganda si Gota Washio. Sinabi nito na huwag niyo akong mamaliitin. At ayun na nga, sinunog pala ni Washio ang eskwelahan ng susuran. Tapos ay natanaw ito nila Genji. Tapos ay dumating sina Tokiyo at Serizawa at natagpuan nila ang ginamit na lighter ni Washio at ito ay may tatak na hausen. Sinabi ni Tokiyo na sila ang may kagagawan nito. Subalit ang hindi nila alam ay kagagawan lang ito ni Washio para pag-awayin ang dalawang eskwelahan. Sa galit ni Makise, inaaya niya ng umatake si Genji. Subalit hindi ito kumikibo. Sinabi ni Tokiyo na galit ka ba sa nangyari? Sinabi naman ni Genji na huwag ka nang mag-alala, hindi naman ito malaking problema. Nagagalit si Tokiyo dahil parang walang pakialam si Genji sa mga nangyayari. Sinabi ni Tokiyo na, tumabi ka dyan, ako na ang lulutas sa problema na to. Sinabi ni Genji na, ano naman ang magagawa mo sa ganyang sitwasyon ng ulo mo? Nag-aalala lang si Genji dahil kamakailan lang nang maoperahan si Tokiyo. Lalong nagalit si Tokiyo sa sinabi ni Genji at ito ang nangyari. Sinabi ni Tokiyo na, bakit mo hinayaang mangyari ang lahat ng ito? Tigilan mo na ang pagiging duwag mo. Matapos niya itong suntukin, hinamon niya si Genji. Sinabi nito na, suntukin mo ako. Sinabi ni Genji na, okay sige, susuntukin kita. Pero wag mo akong sisisihin kapag namatay ka. Nang susuntukin niya na ito, pinigilan siya ni Serizawa. Sinabi ni Genji na, mas makakabuti kung tatahimik na lang kayong lahat. Pagsapit ng umaga sa tambayan ni Genji sa may pier, dumating si Serizawa at sinabi nito na, nandito ka lang pala. Tapos ay tinanong nito si Genji kung bakit ito pumasok sa eskwelahan ng susuran. Dagdag pa nito, magmula nung dumating ka, lalo lang nagkahiwa-hiwalay ang susuran kumpara noon. Hindi mo magagawang pamunuan ng susuran kung lakas lang ang gamit mo. Lalo na kung mag-isa ka lang. Hindi mangyayari yon kung wala kang layunin. Tapos ay biglang dumating si Chuta. Sinabi ni Genji kay Serizawa na ipapakita ko sa kanila ang kakayahan ng Kraus. Tapos ay umalis na ito. Sa Hausen naman, binugbog ni Matoba si Washio dahil nalaman nila ang ginawa nito. Sinabi ni Washio na ang nangyari ay nangyari na. Hindi ko na maibabalik yon. Kung ganun, bakit mo ginawa yon? Sagot naman ni Matoba. Sinabi ni Washio na, masyado kayong malambot. Kung hindi nyo gagawin ng ganong bagay, hindi sila lalaban pabalik. Sinabi ni Narumi Taiga na, may bisita tayo. Nagtungo si Genji sa eskwelahan ng Hausen. Medyo nagulat si Genji nang makita niya ang leader ng mga mukhang roll-on. Dahil natatandaan niya ito, sinabi nito na, ako si Narumi Taiga, hindi ito ang una nating pagkikita, hindi ba? Hindi na mahalaga yon. Sagot naman ni Genji. Sinabi ni Narumi Taiga na, ayos yung mga titig mo ah, mukhang mahusay kayong kalaban. Sinabi ni Genji na, kayo ba ang sumunog sa eskwelahan namin? Sinabi ni Narumi Taiga na, ewan ko, sino ba ang nakakaalam? Sinabi naman ni Genji na, yan lang ba ang may sasagot mo? Ano naman ngayon? Sagot naman ni Narumi Taiga. Sinabi ni Genji na, wawasakin ko kayo. Maganda yan. Kailan? Tanong naman ni Narumi Taiga. Sinabi ni Genji na, bukas na mismo. Saan? Tanong ulit ni Narumi Taiga. Sinabi ni Genji na, dito na lang. Mawawasak kayo sa sarili niyong eskwelahan. Sinabi ni Narumi Taiga na, hindi na ako makapaghintay. Sinabi naman ni Genji na, gagawin kong mas interesante ang laban na to. Tapos ay umalis na ang mga ito. Subalit, biglang natigilan si Genji at bumalik ito. Inakala ng mga roll-on na susugod si Genji. Subalit, sinabi ni Genji na, ibabalik ko lang ang pabor na binigay mo. Pagkatapos nito sa eskwelahan ng susuran, iniimbitahan ng Mikami Brothers ang Ibisuka Trio para sumali sa GPS. Sinabi ni Hiromi Kirishima na, GPS ang nag-umpisa nito, kaya problema nyo yan. Sinabi ni Takeshi na, freshman lang kayo, kaya dapat kayong sumunod sa amin. Sinabi ni Hiromi na, hindi ba't si Serizawa dapat ang sinusundan nyo? Sinabi ni Takeshi na, sinusubukan mo ba akong hamunin? Tapos ay dumating si Isaki. Maya-maya lang, biglang nagsalita si Genji mula sa announcement room at sinabi nito na, hindi ako magaling sa mga ganitong bagay at hindi ko din alam kung ano ang sasabihin ko. Ginagawa ko ang lahat para maging malakas, para malagpasan ko ang kakayahan ng aking ama at para magawa ko yun, nagpunta ako dito sa susuran. Subalit ngayon, ang aking ama ay nag-aagaw buhay sa ospital. Dati, kinamumuhian ko ang aking ama, subalit itinuro niya sa akin kung paano maging isang tunay na lalaki. Gusto ko sanang magtiwala sa aking sariling kakayahan dahil mahirap para sa akin ang intindihin kung ano ang nasa isip ng iba. Bukas, aatakihin ko ang Hausen at kailangan ko ang lakas ninyong lahat. Nakikiusap ako. Ipahiram niyo sa akin ang lakas niyo. Hindi ko sinasabing sumali kayo sa GPS o maging sunod-sunuran sa akin. Sapat na tumulong kayo at ipahiram niyo sa akin ang lakas niyo. Yun lang. Kasabay nito ay nakikinig din ang Serizawa faction. Ganun na rin si Rindaman at ang iba pang mga estudyante. Dito ay sinagot ni Genji ang tanong ni Serizawa sa kanya kung bakit ito pumasok sa susuran. Sinabi ni Isaki kay Hiromi Kirishima na, pumunta kayo.
magkita-kita tayo bukas. Tapos ay umalis na ito. Sa ospital naman, hinahanap ni Kawai Shinoburu ang kwarto ni Takeya Hideo para tuluyan itong patayin. Nang matagpuan niya ito at akmang papatayin, biglang dumating si Ken Katagiri at pinigilan niya si Kawai Shinoburu. Sinabi ni Ken na, ito pala ang plano mo. Sinabi naman ni Kawai Shinoburu na, wag mo akong pakialaman. Sinabi ni Ken na, ikaw pala ang nagtangkang pumatay sa kanya. Hindi ko nahahayaang galawin mo siya ulit. Sinabi ni Kawai Shinoburu na, kailangan kong gawin ang utos nila sa akin dahil ako ang papatayin nila kapag hindi ko ginawa yon. Kaya tumabi ka dyan, wag mo akong subukan. Sinabi ni Ken na, pinagbabantaan mo ba ako? Kailangan mong malaman ang halaga ng buhay ng bawat tao. Dagdag pa nito, makinig ka sa akin. Oo, alam ko na mahihina lang tayo. Kaya kailangan nating lumaban para magtagumpay sa buhay. Mas marami ka pang pwedeng gawin kesa sa ganito. Kung ipagpapatuloy mo yan, masisira lang ang buhay mo at matutulad ka sa akin. Pero ako, patuloy akong lalaban para magtagumpay sa buhay. Hinding-hindi ako susuko. Huwag mong takasan ang problema. Huwag mong sarilinin. Humingi ka ng tulong kung kailangan mo. Dahil sa mga sinabi ni Ken, unti-unting naliwanagan si Kawai Shinoburu. Tapos ay biglang dumating ang mga tauhan ni Takeya Hideo. Sinabi ng isa sa mga ito na, ano sa palagay nyo ang ginagawa nyo? Sinabi ni Ken na, wala siyang gagawin na kahit na ano. Huwag nyo siyang sasaktan. Dagdag pa nito, ako na lang ang kunin nyo. Wala siyang kinalaman dito. Patawarin nyo kami. Sinabi ng tauhan ni Takeya Hideo na, dalhin nyo sila pareho. Tapos ay hinatak ni Takeya Hideo ang monitor sa kanyang tabi para lumikha ng ingay at nagulat ang mga ito. Sinabi ni Takeya Hideo na, tumahimik ka, Ken Katagiri. Hindi ka dapat gumagawa ng ingay sa loob ng ospital. Sa dami ng tao sa paligid ko, ikaw pa ang nagligtas sa akin. Ngayon, ibabalik ko ang pabor sa'yo. Tuparin mo ang mga pangarap mo bilang Kraus. Kinabukasan sa eskwelahan ng susuran, kaunti lang ang mga dumating para tumulong. Sinabi ni Manabu kay Makise na, nasan na yung iba? Wala pa to sa kalahati ng GPS ha. Sinabi naman ni Makise na, pasensya na pero ito lang ang mga naisama ko. Tapos ay dumating ang Ibizuka Trio kasama ang kanilang mga tauhan. Sinabi ni Hiromi Kirishima na mukhang walang gustong tumulong kay Takeya Genji. Sinabi ni Makoto Sugihara na, wala kayong lakas kapag ganito. Sinabi naman nito si Yaki Honjo na, bakit hindi kayo humingi ng tulong kay Serizawa? Sinabi naman ni Hiromi Kirishima kay Isaki na, sinabi mo na pumunta kami dito, hindi ba? Siguro naman, sapat na magpakita lang kami dito. Pasensya na pero hindi namin laban ito. Tapos ay umalis na ang mga ito. Sinabi ni Isaki na wala na tayong oras. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, mawawasak lang tayo. Sinabi ni Makise na okay lang sa akin yon. Lahat tayong mga senior ay sapat na para talunin ang Housen. Sinabi ni Chuta kay Genji na tara na. Naghihintay ang lahat sa magiging desisyon ni Genji at sinabi nito na umuwi na kayong lahat. Sinabi ni Makise na ano ang ibig mong sabihin? Sinabi naman ni Genji na huwag kayong tanga, walang paraan para maipanalo natin ang laban na to. Sinabi ni Chuta na, ano ang ibig mong sabihin? Ginawa namin ang lahat ng sinabi mo. Sinabi naman ni Genji na, mahusay ang lahat ng ginawa mo, Chuta. Dagdag pa nito, magmula ngayon, binubuwag ko na ang GPS. Sinabi ni Makise na, tinatakasan mo ba ang problemang ito? Tapos ay pinigilan siya ni Chuta. Sinabi ni Genji na, siguradong matatalo lang tayo. Dagdag pa nito, pasensya na pero hindi niyo ako katulad. Tapos ay muli siyang pinigilan ni Chuta. Subalit, sinuntok siya ni Genji at sinabi nito na, kung gusto mong mamatay, pumunta ka ng mag-isa. Tapos ay umalis na ito. Nagulat ang lahat sa naging desisyon ni Genji. Sinabi ni Makise kay Isaki na tapos na ang GPS. Sinabi naman ni Isaki na sa palagay ko hindi. Dapat mong malaman na hindi ganong klase ng lalaki si Genji. Sa hindi nalalaman ni Genji, alam pala ni Isaki ang plano nito na lumaban ng mag-isa. Sinabi ni Makise na wag mong sabihing susugod siya ng mag-isa. Sinabi naman ni Isaki na ihanda nyo ang lahat. Tutuloy tayo ayon sa plano. At dahil dito, nabuhayan ng loob ang GPS. Sa Serizawa faction naman, sinabi ni Serizawa na nagpunta ng mag-isa si Takeya Genji. Sinabi ni Yuji Tokaji na kapag natalo siya, kailangan nating harapin ang Housen. Sinabi ni Tokiyo na dala ni Genji ang pangalan ng susuran. Sinabi naman ni Yuji Tokaji na wala siyang pag-asang manalo kung siya lang mag-isa. At sinabi nito kay Serizawa na ikaw ang leader ng susuran. Maya-maya, dumating ang Mikami Brothers sa tambayan ng Serizawa faction. Sinabi ni Yuji Tokaji na pinadala ba ng GPS ang mga tauhan nila para humingi ng tulong? Sinabi ni Manabu na hindi kami nagpunta rito para humingi ng tulong. Kung ganon, ano ang kailangan nyo? Sagot naman ni Yuji Tokaji. Huwag ka naman ganyan, sagot naman ni Takeshi. Ang totoo, nagpunta talaga dito ang Mikami Brothers para humingi ng tulong. Kagaya ng inaasahan, nagtungo ng mag-isa si Genji sa eskwelahan ng Housen para lumaban ng mag-isa. Dahil kaunti lang ang mga dumating para tumulong, minabuti na lang ni Genji na hindi na madamay pa ang kanyang mga kaibigan. Pagdating ni Genji sa eskwelahan ng Housen, nakaabang na ang sangkatutak na roll-on.
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic. Sinabi ni Narumi Taiga na, anong kalokohan ito? Sinabi naman ni Genji na, dumating ako, kagaya ng ipinangako ko. Sinabi naman ni Matoba na, tawagin mo ang mga tauhan mo. Sinabi naman ni Genji na, wag mo akong patawanin, laban sa mga bastardong katulad nyo, sapat na ako. At ito ang sumunod na pangyayari. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, then I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better. Sinabi ni Tatsuya kay Narumi Taiga na, kung pumunta siya ng mag-isa, bakit hindi nyo ito gawin ng one-on-one? Sinabi ni Narumi Taiga na, wala ka pa talagang alam. Kung inaakala mo na ito lang ang kanyang puwersa, nagkakamali ka. Tingnan mo ang mga paparating. Nagulat si Tatsuya nang makita niya ang mga ito. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. At dahil dito, natigilan ang nagaganap na laban. Medyo nagulat din si Genji nang makita niyang paparating ang GPS. Sinabi nito sa sarili na, sangkatutak ng mga tanga. At mas nagulat pa ito nang makita niyang paparating din ang Serizawa faction dahil hindi niya ito inaasahan. Maging si Narumi Taiga ay nagulat din sa pagdating ni Serizawa. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off. Sinabi ni Makise kay Serizawa na, ano ang ginagawa nyo dito? Ninitian lang siya ni Serizawa. Sinabi naman ni Chuta na, kami ang magliligtas sa araw na to. Sinabi ni Yuji Tokaji kay Isaki na, huwag kang magpapabugbog ng husto. Ayaw kitang buhatin pa uwi. Sinabi naman ni Isaki na, alalahanin mo ang sarili mo. Nang makalapit na sila, sinabi ni Serizawa kay Genji na, inakala mo ba na hindi namin susundan ang aming captain? At dahil sa sinabi nito, ikinatuwa ito ni Genji. Yari kayo ngayon, mga pagod na mukhang roll-on. Sinabi ni Narumi Taiga kay Tatsuya na, manood ka ng mabuti. Tapos ay sinabi nito kay Genji na, gumawa ka ng paraan para makarating sa rooftop at doon tayo magwa one-on-one. At ito ang sumunod na pangyayari. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I'm gonna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos.
graduates, heart full of galaxies. Nang halos matalo na nila ang mga roll-on sa labas, sinabi ni Serizawa kay Genji na, "Tara na, pumasok na tayo." I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Kahit saan sila magpunta, nagkalat ang mga roll-on sa loob ng eskwelahan. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, then I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to Sa kalagitnaan ng laban, hindi sinasadyang napadpad si Makise sa kinaroroonan ni Narumi Taiga. Sinabi nito na, "Makakaalis na kayo, bisita ko siya, sa iba na kayo makipaglaban." Nagtatakang reaksyon naman ni Makise. Sinabi ni Narumi Taiga na, "Okay ka lang ba?" Sinabi naman ni Makise na, "Tanga, mas alalahanin mo ang sarili mo." Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too Sa kabilang bahagi naman, nag-aalala si Genji kay Chuta dahil marami ang mga kinakaharap nito. Sinabi ni Yuji Tokaji kay Genji na, "Dumiretso na kayo, kami na ang bahala dito." Sinabi ni Yuji Tokaji kay Isaki na, "Huwag kang magpapatalo sa mga mukhang roll-on na to." Sinabi naman ni Isaki na, "Alalahanin mo ang sarili mo. Dito ay mapapansin natin na nagkakasundo na ang magkabilang panig." take a few shots, they're too toxic, need to take the news off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. I'm not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. I'm not as tough as Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not.
natalo si Makise sa laban nito kay Narumi Taiga. Gayunpaman, medyo napalaban din ito, kaya naman nire-respeto niya si Makise. Sa kabilang bahagi naman, umabot si Genji sa palapag kung saan naroon si Matoba at sinabi nito na, nandito na pala kayo. Gayunpaman, ito na ang huling palapag na mararating nyo. Tapusin na natin to ng mabilis. Sinabi ni Genji sa mga kasamahan nito na, kailangan nating makarating sa rooftop. Linisin nyo ang dadaanan natin. Sinabi ni Serizawa na, tara na, tapusin na natin sila. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sinabi ni Isaki kay Genji na, dumiretso na kayo, ako na ang bahala dito. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the... Nang paakyat na sila sa huling palapag bago umabot sa rooftop, nakasalubong nila ang isa sa 4 na emperor ng Housen. Sinabi nito na, ang tagal niyong dumating. Sino ka? Sagot naman ni Serizawa. Sinabi nito na, ako si Ryo. Sinabi ni Serizawa na, ikaw ba ang bumugbog kay Shoji Tsutsumoto? Hindi ito sinagot ni Ryo at sinabi nito na, ako ang bantay sa palapag na to. Dagdag pa nito, isa lang ang pwedeng makalagpas sa inyo. Yun ay ang lalaking tumalo kay Serizawa. Sinabi ni Serizawa kay Genji na, mauna ka na. Ako na ang bahala sa lalaki na to. Sumang-ayon naman si Genji kaya umakyat na ito. Subalit bago ito umakyat ng tuluyan, sinabi nito kay Ryo na, maghanda ka na dahil higit pa si Serizawa sa inaakala mo. Nang makarating si Genji sa rooftop, sinabi ni Narumi Taiga na, nagawa mo palang umabot dito. Sa punto na to ay pareho na silang pagod. Bilang isang lalaki, binigyan niya rin ng maiinom si Genji at sinabi nito na, kapag nawasak na namin ang susuran, makakapagpahinga na ng payapa si Bito Makiyo. At kapag tinalo na kita, ang pangarap na yon ay matutupad na at nagsimula na silang maglaban. Thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Sa kabilang bahagi naman, tinalo na ng susuran ang mga tauhan ng Housen. Si Ryo at si Serizawa naman ay patuloy pa rin ang laban. Sinabi ni Ryo na, mali yata ang mga sinabi ni Narumi Taiga tungkol sa'yo. Subalit nagsimulang matakot si Ryo nang makita niya si Serizawa na parang hindi ito tinatablan. Sinabi ni Serizawa na ang pakikipaglaban at ang martial arts ay dalawang magkaibang bagay. Dagdag pa nito, katapusan mo na ngayon. Sa rooftop naman, patuloy pa rin ang laban ni Genji at Narumi Taiga. Wala pa ring sumusuko kahit pareho na silang hirap na hirap. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the...
Tapos ay biglang dumating si Gotawashio at may dala itong patalim. Sinabi nito na wala na akong babalikan. Sinusubukan siyang pigilan ni Narumi Taiga subalit nanghihina na ito at nangaatake na si Washio. Biglang dumating si Tatsuya. Sinabi ni Narumi Taiga na hindi mo pa rin talaga naiintindihan. Manood ka ng mabuti kung paano maglaban ang mga tunay na lalaki. Maya-maya lang ay dumating na si Serizawa. Sinabi ni Narumi Taiga kay Genji na bilisan na natin at tapusin na natin ito. Like I'm acing this test, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I run this nation. They call me a god. They call me a god. Working on shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. Sa huling bahagi ng laban, hindi na nagawang tumayo ni Narumi Taiga at si Genji ay nanatiling nakatayo kaya nanalo si Genji sa laban na to. Dito ay nakita ni Tatsuya kung gaano kabigat ang kakaharapin niya pagdating ng tamang panahon. Tapos ay umalis na si Genji at nang malapit na ito kay Serizawa, bigla itong bumagsak. Sinabi ni Serizawa na hindi dapat ganito ang itsura ng aming captain. Tumigil ka dyan, sagot naman ni Genji. Ipahiram mo na lang sa akin ang balikat mo. Sinabi ni Tatsuya kay Narumi Taiga na maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa layunin ng aking kapatid. Ngayon, panahon na para ako naman ang magpatuloy sa layunin mo. Umuwi ng tagumpay at masaya ang mga Susuran Boys kahit mukha na silang mga zombie. Nang lumingon si Genji, nakita niya si Gotawashio na parang basang sisiw na nagmamakaawa. Kahit ganun ang ginawa nito, muli pa rin siyang tinanggap ni Genji at ikinatuwa naman ito ni Gotawashio. Habang masayang naglalakad pa uwi ang mga Susuran Boys, pinagmamasdan sila ni Tatsuya mula sa rooftop. Sinabi nito sa sarili na, "Susuran, maghintay lang kayo." Sa kabilang banda naman, magkasama na si Ken at Kawai Shinoburu. Makalipas ang ilang buwan sa Susuran, habang naglalakad sina Serizawa patungo sa laban ni Genji at Rindaman, sinabi ni Tokiyo na hindi na tayo makakabalik dito sa Susuran. Huling araw na natin dito. Sinabi naman ni Makise na magsisimula na ang bagong era ng Susuran. Nang makarating sila sa laban ni Genji at Rindaman, tinawag ni Serizawa si Genji at sinabi nito na nakapusta ako sa'yo kaya wag kang magpapatalo. Sinabi naman ni Rindaman na ito na pala ang huling laban natin. Oo, sagot naman ni Genji, hindi na ako makakabalik dito pagkatapos ng graduation. Sinabi naman ni Rindaman na medyo kailangan pala kitang pagbigyan. Hindi na kailangan, sagot naman ni Genji. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. Natuwa ang mga kaibigan ni Genji lalo na si Serizawa nang mapaluhod nito si Rindaman. Si Hiromi Kirishima naman ay gulat na gulat dahil sa nangyari. Hindi niya akalain na mapapaluhod ni Genji si Rindaman. Sinabi ni Rindaman na siguro mas magiging interesante na ang Susuran magmula ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating part 2 mga bossing. Ayan, sa huling bahagi ng palabas nagsalita po si Ken. Sinabi niya dito na walang mali sa pagiging Kraus o uwak kung tawagin natin dito sa Pilipinas. Kung ikukumpara mo ang isang Kraus o uwak sa isang kawawang ibon na nakakulong sa hawla na nakalimutan ng lumipad, mas pipiliin kong maging Kraus dahil ang Kraus ay isang malayang ibon. At dito ay hinahalin tulad nila ang mga taga-Susuran sa isang ibon na kung tawagin ay Kraus o di naman kaya uwak dito sa Pilipinas. At naglalarawan ito ng isang pagiging malaya. At kung tinatanong nyo po kung sino ang nanalo sa laban na to kay Rindaman versus Genji, si Rindaman pa rin po ang nanalo at natalo pa rin si Genji. Wala lang ito sa movie pero nasa manga po. Wala pang nakakatalo kay Rindaman. Pasensya na po mga bossing kung sobrang delay ng mga videos natin lately dahil din po sa mga bagyo na nagdaan at mga ulan na walang tigil, hindi po ako makapag voice over. Pero hindi pa rin ako tumitigil mga bossing. Tutuloy ko lang to ng itutuloy. Kahit ano pa yung hadlang na yan. Pagpasensyahan nyo lang kung medyo natatagalan tayo. Pero this time, pipilitin kong mas mapabilis. Humahanap ako ng paraan para hindi maingay yung bubong namin kapag umuulan kasi hindi ako maka-voice over. Gagawan muna natin yan ng paraan. Kaya sana ay manatili pa rin kayong nakasuporta. Okay.
Washout na tayo mga bossing, pero bago yan, unahin ko lang muna itong mga loyal member natin dito sa Balbas in the House. Special washout sa mga to kay Miss Herona, kay Jam Pogi, at kay Amancio Fan TV, at kay Marvin Hernandez. Ayan, washout po sa inyong apat at maraming salamat po sa pagsuporta nyo dito sa channel natin. Okay, sana po ay manatili lang kayong nakasuporta. Okay, next naman tayo, washout naman din sa iba. Ito naman, magbabasa muna tayo ng mga comment sa ating latest video. Doon tayo kukuha ng mga washout. Washout kay Monchar Arador from QC Fairview. Namiss ko video mo, idol. Ayan, namiss ko din po kayong lahat mga bossing. Babawi ako, promise, babawi ako itong mga susunod na upload. Washout din kay Boss Matikas from Nabotas City, Daanghari. Washout din kay Adave Velarde. Tama ba? At kay Alfred Pantas. Washout din kay Edwin Hermo. Harvey Steven Condes. Washout sa'yo, bossing. Ang tagal mo nang sumusuporta dito. Ayan, nakabisado ko na yung pangalan mo. Washout din po kay Rian. Paano ba ito basahin? Rian P. Galan 1239. Yan, ilagay nyo po yung mga pangalan nyo kapag nagpapa-washout tayo mga bossing ha. Ang dami pa rin naghahanap ng part 15 at naghihintay. Actually naghihintay din po ako, pare-pareho lang tayo mga boss. Washout din kay Mr. Katuklas. Ito siya. Nasa description yung mga information natin kung saan mo ako pwedeng makontak. Mr. Katuklas to. Hindi ko kasi alam paano kita makokontak. Sa boss dyan? Sa description natin makikita mo kung saan mo ako pwedeng makontak dyan. Washout din po kay Jeffrey Carcosas. Tama ba? Wala kasing pangalan mga boss eh. Washout din kay Marlon Ski 4734. Anong pinakamalakas pinagsasabi mo? Di nga niyan napagharian yung susuran. Ang tunay na malakas si Boya Harumichi, ang unang nakatalo kay Rindaman. Tama ka naman, malakas si Harumichi. Pero hindi niya tinalo si Rindaman dahil parehas po silang natulog. Kung talagang binasa mo siya, walang nanalo sa kanila, parehas po silang tulog. Akala ni Boya, natalo siya. Akala ni Rindaman, natalo siya. Hindi na nila alam kasi parehas silang tulog. Ito yung mga hindi nagbabasa, mga hindi updated, hindi talaga supporters. Wala na bang iba pabalik-balik na upload mo? Ayan. Isa po ito sa siya po si Oliver, Di ko mabasa apelyido. Yan, isa to sa mga hindi talaga nanonood dito, kaya wala siyang alam. Request ito ng mga loyal viewers ko dito, kaya wag ka dito boss. Boss, pa-shoutout sa pag-ibig ko na si Marian Tumos Acuña. Lagi siya nakikisabay ng nood sa akin pag nanonood ako ng mga recap mo. Coming from JC Acuna. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Madam and Sir JC and Madam Marian Tumos Acuña. Mr. and Mrs. na pala to. Salamat po. Unfollow ka na namin. Part 2 na ba? Sige lang po, unfollow mo ako. Wala naman pong problema. Hindi naman po kita pinilit na i-follow mo ako. Salamat. So mga boss, hanggang dito na lang muna ang washout natin at magbo-voice over na muna ako para sa kasunod nating part. Okay, maraming salamat po. Saka ako nasusulitin yung washout kapag medyo nakakabalik na tayo sa ating track. Maraming salamat po sa mga suporta nyo, bossing. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Kita-kits tayo sa susunod na video.